How about Tingin natin. compare these questions with my Guilt legislative is staff? personal. Yes, it's very personal. Ito ha, umpisa pa lang. Asterial. Asterial. Pakinggan mo ha. Tingnan mo kung sino yung gustong parang maihi sa pantalon. Kaya recess daw, recess. Hindi mo pwedeng ipasa sa iba yan. No. Hindi po ito pagpasa. Ah, Iniimbestiga kaya nga. po ng Blue Ribbon yung war on drugs at yung naging bunga na extrajudicial killings dyan. And I am basing my question dun sa mga sinabi ninyo repeatedly, tuwing Oktubre nga sinasabi nyo na you will take responsibility. Correct. So now let me ask Correct daw ha. Game. about Carl Anthony Nunez, 20 years old. Walang nahanap Ayan ha, may tinatanong kay Digong nyo. Ano tinatanong mo? How about si Anthony Nunez? Ano ang sagot ni Digong? na droga o baril sa katawan niya. Laban sa illegal. Eto ha. Walang ano. Kumbaga parang paninindigan ko to. Ganun ang sagot. Walang sorry, no apologies at kahit ano pa, mga kababayan. Okay. My mandate as President of the Republic was to protect the country and the Filipino people. Ayun ang sinasabi po ng dating Pangulong Duterte. Kaya naman daw po siya ay nagpatupad ng laban kontra droga at kung ano-ano pa ho, mga bossing, is to protect the Filipino people. Ito nga po yung kanyang side. Pero meron pong mga lumalabas na ibang mga side, mga kababayan, na sinasabi sa iba't ibang balita na kaya ginawa yan ni Digong para matakot yung mga kalaban. Para daw po, kumbaga, kanya na lahat. Yun po yung mga lumalabas na balita. Alam ko kayong 600 viewers dyan, alam nyo yung balita na yon, diba? So, kailangan dalawang panig yung pakikinggan mo, yung panig ni Digong at yung panig na umiikot sa mga balita ho. Game. Do not question my policies because I offer no apologies. Para pa lang kapag ka naging presidente si Digong, kumbaga parang hindi pwede. Kung ano lang yung gusto ko, yun lang ang gusto ko. Huwag nyo kong questionin. Kahit na ito, lumalabag sa karapatang pantao, yung mga ipapatupad ko, bawal akong questionin. Mga bossing, kung naalala nyo po, simula pa lang eleksyon, mga kababayan, etong mga ito, nagsusumigaw na diktador daw po ang dating Pangulong Marcos Sr. No? Na diktadura din daw po ang gagawin ni Pangulong Bongbong Marcos. Ano po ang nakikita nyo, mga kababayan? Na ipapatupad po yung mga batas ngayon na pagbabayad po yung mga tao na lumalabag sa batas, mayaman man o mahirap. Pero po, hindi natin maririnig sa ating presidente, mga kababayan, na kailangan kung ano lang yung sabihin ko, yun lang ang gagawin nyo. Hindi nyo ako pwedeng questionin o hindi nyo ako kailangan o hindi nyo ako pwedeng tanungin about dyan. Di ho ba? Pero kay Digong, doon sa kanyang pamumuno, ito yung batas ko. Ito yung sasabihin ko. Ito yung ipapatupad ko. Huwag nyo akong questionin. Di ba? Mga kababayan, nakalimutan ho yata nila, mga bossing, na yung mga sinusweldo ho nila, bilang government official, galing po sa mamamayang Pilipino. Tayo naman po lahat po tayo gusto mawala ang droga. Labanan ang droga. Pero hindi po sa pamamaraan na ginawa ni dating Pangulong Duterte. Ngayon, pwede na natin sabihin na ginawa ni dating Pangulong Duterte. Pagkatapos po, mga bossing, nung hearing na yon, isa lang po ang naintindihan natin Inuudyukan, binubuyo yung mga suspect nila para manlaban. Kumbaga, susuko na pero udyukan mo yan, no? Para manlaban, mas okay yung manlaban. Di ba? Tuloy. No. Doon pa lang ho, may pag-amin na, mga kababayan. No excuses.
I did what I had to do. And whether you believe it or not, I did it for my country. Highway. Oh, malapit na eh. Whether you like it or not, I did it. Paano po yung mga human rights? Paano po yung karapatang pantao ng mga mamamayang Pilipino? Di ba? Ang lakas po ng sigaw nila, oh. Dati, si Marcos, diktador yan. Pero kung nakikita nyo po, yung sinisigawan nila ng diktador, may nakita na po bang, ganito lang yan, ganito, o dapat ganito, ako lang ang masusunod. Di ba? Hindi ako tatanggap ng kahit na anong konsulta, ako lang ang masusunod. Wala pong gano'n ng ating Pangulo. Ito po, whether you like it or not, gagawin ko kung ano yung gusto ko. Walang pinagsisisihan si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa pagpapatupad ng War on Drugs campaign. Sa kanyang pagharap sa pagdinig ng Senado, sinabi ng former president na mandato niya na protektahan ng bansa at mamamayan laban sa iligal na droga. I hate drugs. I loathe the purveyors, the merchants, and the pushers of this demonizing element. I have not failed to emphasize this from the very day of the campaign. Sabi ni Marian, hinto ko muna yan, Maria, yan. Dito sa Hong Kong, doble trabaho mga pulis. Lahat ng makita nila, kinakapkapan nila. Pati wallet, inaamoy nila. Dami daw na ipasok na drugs ng mga Chinese daw kasi. Hindi talaga aamin yan. ICC pasok, sabi niya. When I ran for the presidency in 2016, this was my covenant with the Filipinos who believed in me. And to this day, Ako ho, mga kababayan, yung sinasabi niya, mga Pilipino na naniwala sa akin, nagsisisi ho ako doon. No? Nagsisisi ho ako doon. Kasi nga, mga bossing, tayo, wala naman tayong wala talaga tayong kontra, no? Doon sa paglaban sa droga. Pero, yung maling pagpapatupad na, doon hindi natin type yun. Tapos may mga naririnig na tayo na kaya daw ginagawa itong mga bagay na ito, yung paglilinis, upang mas, kumbaga, mawalan ng kalaban pagdating sa negosyo ang dating Pangulong Duterte. Yan po ay balita na kalat po, mga bossing. Still agree with what in government have achieved. Sa pahayag ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig ng Senado, inamin din ito na utos niya sa mga pulis sa Police Academy na patayin ang sinumang manlalaban sa mga operasyon. At binubuyo talaga nila na manlaban. Inako din nito ang mga pananagutan sa lahat ng mga napatay na mga pulis sa kampanya kontra iligal na droga. I alone take full legal responsibility. Dapat, yan na, umamin na. Diba? I alone take the legal responsibilidad dito sa mga nangyari na to. At yung pag-amin na pag-utos, tingin ko naman, hindi na dapat kumontra yung mga kapanalig niya mga senador. Diba? Kapag kakinasuhan na po ang dating Pangulong Duterte dahil po sa mga pag-amin niya, dapat hindi na kayo kumontra. Unang-una, nandiyan yung inuudyokan na binubuyo na manlaban para patayin. Baka naman makarinig pa kami sa inyo. No? Naku, binupolitika si dating Pangulong Duterte. Ayan na lalayo pa ba tayo? Ay, hindi. Sabi nga ng mga DDS, joke lang daw po yung sinasabi ng dating Pangulo. Joke lang! No? Pag merong nadulas, pag merong nilaglag na sarili, joke lang yun. No? Parang si Panelo, mga kababayan. Joke lang yun. Biruin mo manunumpa ka, tataas mo yung kanang kamay mo. Manunumpa ka, no? Para sabihin lahat ng katotohanan. Tapos pag nadulas, joke lang yun.
Inang-ina nyo talaga? Pinapaniwalaan nyo? Yung ganon? Joke lang yun. Oh, natatawa tuloy sa inyo si Justin. O, tuloy. Lahat na nagawa ng mga pulis pursuant to my order, ako ang managot. At ako ang makulong. Huwag yung pulis na sumunod sa order ko. Kawawa naman, nagtatrabaho lang. Sa Oh, kawawa naman daw, nagtatrabaho lang. Eh, siya din ho may kasalanan, mga kababayan. Yung sabihin mo na, yung sinasabi ni Bongo, 500,000 pagbuhay, 1 million pagpatay, 2 million kapag nanlaban. Oh. 'Di ba? Mapapaisip yung pulis. Ang laki ng diferensya. Patayin ko na lang to, taniman ko na lang ng bala to. Di ba? Ito pong mga sinasabi ng dating Pangulo, mismo dyan po, mga kababayan, sa Senado. Pag-amin na po yan. Kaya sabi po, kaya hindi natin masisisi si Maria Luz de los Santos na, sige, ikulong na yan. Since yun na naman din yung sinasabi niya. Sabi ni Justin, di mabait pa pala siya sa lagay na yun. Di ba? Tuloy. huli, muling iginiit ni Duterte na ginawa niya ang lahat ng ito upang hindi tuluyang masira ng illegal drugs ang bansa. I have warned all of you as your president, then, and as a private citizen now. Drugs will destroy the Filipino. It will destroy my country. Ako po naniniwala, mga kababayan, doon sa ang droga, talagang sisirain tayo niyan. Pababagsakin ang bansa natin yan. Pero, meron pong mga ibang paraan o yung hindi ka lumalabag sa karapatan ng isang tao. No? Meron pong way na mga ganon, mga bossing. No? Lalong-lalo na kung talagang gusto na sumuko. Di ba? Gusto na sumuko. Mga kababayan, pero uudyo ka nila na uudyo ka nila na manlaban para patayin nila. O, di ba? Kawawa naman po yun.